Kung saan yung mga family members. Yan importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan. Sa Agapay sa Kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM, MM. Mas pinaka-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo. Tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pagkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes Health Incorporated. Dennis pala. Sa inyong nanay ay hindi nga ibenta ng inyong nanay sa inyong tiyahin. Hindi po, sir. Okay. Ngayon kayo. Ngayon po, Ang panalan talaga sa ating mga natin. okay, ito po ang kailangan niyong gawin. Sabi niyo ngayon, nakapangalan na yung titulo sa inyong tiyahin. Opo. Okay, ibig sabihin, may kopya kayo kasi alam niyo na nakarehistro na kay tiyahin. Tama po? Opo. Okay, yung kopya ninyo, dalhin niyo po yan sa Register of Deeds na nakasasakop doon sa lupa. Ang gagawin niyo po, mag-a-apply po kayo ng tinatawag nating certificate, certified true copy nitong titulo na to. At hindi lang po yun. Mag-a-apply din po kayo ng certified true copy ng transfer document. Ito po yung sinasabi ko kanina. Either deed of sale or deed of donation from the original owner doon sa bagong owner na ngayon ay tita na ninyo. So dalawa po yung kukunin ninyong certified true copies. Yung bagong titulo at yung transfer document. Diyan nyo po malalaman kung based doon sa certified true copies ng mga dokumento from the Register of Deeds and yung sa deed of sale, may pirma ba doon ang nanay ninyo? Pineki ba yung pirma ng nanay nyo? Paano nyo malalaman? Alam nyo kung kailan yung date ng pagkamatay ng inyong nanay. At doon nakalagay yung date ng deed of sale. Kung yung date ng deed of sale nangyari ay patay na yung nanay ninyo as of that date, ibig sabihin, merong milagro nangyari, may falsification of public document na nangyari. At yan pwede nyo magamit bilang patunay para habulin. Kasi hindi dapat yan nabenta. Kasi ang pwede nyo magbenta ko ay yung inyong nanay. Kasi kung batay lang sa pagsasanla, sabi ninyo, hindi naman nakarehistro yung pagsasanla. So hindi nila yan nakuha through hindi nila na-eligibility yung public auction para makuha nila in a public sale. Sir Jun? At pangalang kung yung titulo na nilagay ko ang pangalan ng ang tatay kung nilagay sa titulo, hindi naman ang nanay kong nilagay doon, kundi yung pangalan ng tatay ko. Hindi naman sa tatay ko yung nanay. Okay, pero ganun pa rin po, Sir Jun. Yung naiintindihan niyo po bakit tayo kukuha ng certified true copy ng titulo ng tiyahin ninyo at certified true copy ng transfer document, either deed of sale yan or minsan baka pinalabas nila yan ay extra judicial settlement of estate. Yun din po ang kunin ninyo. Plus, yung lumang titulo, pwede rin kayong kumuha ng kopya para lang makumpara yung mga dokumento na yan. At yan po, dalhin nyo sa abogado para maaral niya yan at masabi na sa inyo ano yung susunod na hakbang para mabawi nyo yung lupa. Sir Jules? Opo, Okay po, sir. Okay po? Pasensya na po kayo. Wala na po kaming oras, sir. Opo. O kaya kung gusto ninyo, pag nakuha nyo yan, padala nyo po dito sa attorney, tawag po kayo ulit. Okay po? Opo, tatawag ako muli. Attorney, Sabi po muna natin yung dokumento. Maraming salamat po, Sir Jude.
Maraming salamat po, Sir Joe. Nabahan po namin dokumento po yun. Yan po ang inyong assignment sa ating profesor na sa Attorney Noel. So, ngayon, further may 3 Wala minutes na na lang tayong tayo. oras. Kasi meron tayong Luzon, Visayas, Romblon. Yun, wala na tayong oras para sa caller from Mindanao. Oo nga. So, buka. Kaya naman, mga Oras yan. taga-Mindanao. Oo. Gulo-gulo ang baso. Shout it out. Para Diba? magkampo tayo. Oo. Naku, kalahati ng mga kaano ko yung taga-Davao pa naman. Ah, talaga? Namiss mo na sila, Lola. Ay, tama. Oo. Si Ay, Lola lang. Si Lola lang. Paano naman ako, partner? Gusto ko ako lang, Doon partner. ko nakita kung saan ka nagmana at saan nagmana ang nanay mo. Oo, Maganda rin. Bisaya, kalahati ng pamilya namin, partner. Kaya ano, kaya talagang all over the country po ang aming family. Kaya partner, mag-ilo lang tayo dito sa mga nasa live stream po natin si Dinar Morino, Kelly Sheila Vera, Binalit sa Burrito, Teresa Aliasa, Sarah Stee. Nandito na Si Ching Tan, si Bubbles, nandiyan din, Zach Valentino, Agnes Reca, si Yuro Kikain. yes, Well working Tita sa Maria, Bill Panginoon. Morate, Tita Lino, Tita Nona Damian, Si hello. Ryan Maestrado nandito na Yan. partner. Shizan ay nanonood na rin sa atin. Kanina pa. Si Oscar Tagabi, na nabasa na natin yung tanong niya. Si Sergeant Putik partner na ba? Sergeant Putik, di pa. Ayan, nabanggit ko na Balikin na natin, Sergeant Sergeant Putik. Putik. Isa pa partner, promotion. Sergeant Putik. Architect Marvin Riva, hello din sa'yo. Si already out there before. Nandito na. Andre Bamba, Dapat bago ka ma-approve sa pagkuha ng permit to possess a gun, dapat merong lecture sa proper use and care ng firearms. Meron Sabi ni po. Kaya, Dulce may Orate. gun safety seminar po. Libre yung mga yan. O you have to pay for Yan, it. alam ko. Siyempre, okay lang pagkakita nila. Pero, partner, business as usual, partner. Alam niyo po ba, ano lang, nakadepende, I think, sa PNP chief kung magkano ang fee. Oo, pero usually ito ay, ano eh, kumbaga, reasonable fees for the application. Yung, kumbaga, magkano nagagastos. Sige, partner. Magkano nagagastos to process. Oo. Yung papel, yung executive time ng ka. Grabe lang. Sabi mo yun, partner. Maniwala tayo kay Attorney Noel del Verde. Ay, naku, baka kaya Hindi naman lang po sa batas natin. kasi dapat reasonable. Dapat. Hindi pwedeng, kasi ano to, regulatory fees, hindi siya revenue. Oo, ibibili mo pa ang baril. Correct. Iwas pa yun. May kakayahan kang magbayad. Dapat. Supposedly. Dapat. Ganun. First natin for today. Well, anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin sumama sa aming isang oras sa talakayan. I miss you, partner. Iba talaga pag yung tawa mo narinig ko eh. Re-record ko yan eh. Para pag Nag-miss stress ko rin ako. si Attorney Jojo. Nag-casual siya din kami. Oo nga. Ako po, maraming salamat po, Salamat, Attorney Attorney Joe. Jojo. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala din po namin dito sa Law Attorney ang mga batas na madaling maintindihan. Attorney Noel Viprado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney, Sagot ka ng batas, susunod, Doc Denso at Tita Winnie Cordero. sa BKMF Action Ngayon. We tomorrow, see you guys. Hello, attorney. Sa DCMM.
Attorney Michael Pua. Impa Ravelo. Go! Pisikal na harap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kung kinakailangan. Ayon kay Atty. Michael Pua, spokesperson at defense team ng Vice President, hindi pa nila masasabi sa ngayon kung sa anong sirkumstansya haharap ang Presidente sa impeachment trial dahil bahagi ito ng kanilang legal strategy. Pero kung talagang kailangan, sila rin mismo mga abogado ng Vice Presidente ang magpapayo nito. Sa batikos na hindi humaharap si Vice President Duterte sa mga paratang, hindi susuwa na ito na ang ginagawa ng Vice Presidente. Itong pakikilahok nila sa defense team sa ongoing na pre-trial conference ng impeachment court. Hindi naman anya kailangan sa pre-trial conference si Vice President Duterte. Kung kinakailangan, hindi ko pa masabi sa iyo yung exact kasi kasi part of the legal strategy which will obviously will not disclose. But in case kailangan, that will be upon the advice of counsel, which is the defense. Well, I don't want to soundbite kasi na she's waiting because I'm sure that's what everyone's asking for. Dapat kung kinakailangan, bakit naman hindi siya haharap, diba? Kasi parati natin sinasabi na hindi maharap si Vice President. But what we're doing now is magharap sa mga alegasyon, diba? What they're pushing for is a physical appearance. Well, the physical appearance is now, for example, sa pre-trial stage, hindi naman niya kailangan talaga nandito. Ano naman ang gagawin niya dito? Diba? Kung nandito naman siya. So, Si Attorney Michael Pua, isa sa mga abogado ng Vice Presidente at tagapagsalita ng defense team. Sabi ng abogado, araw-araw binibigyan niya si Vice President Duterte ng update sa ginagawa na pre-trial conference na sa ngayon ay nasa pang-5 araw na. Sa panayam, sinabi ni Pua na may posibilidad na matapos na sila dito sa pre-trial kung saan niya markahan ang mga dokumento na gagamitin ng ebidensya ng depensa at prosecution na isang ng pag. Ako si Nisa, Rabbit Christian, Superahan, Sabuni, Marita. Pataw sa hapon! Thank you very much, Impa Ravelo. Santi Gambala, ipilan urang hirit na Senador Jingo Estrada sa pagsamahin sa sakripisyo ng kanyang mga kaso na may kaugnayan sa flood control racket. Ito pa ng balita ng Dan. Wato, go! Hello? Ano? Kam? Ito yan. Sige, wait lang po. Hello? Pwede pong... Awards 2026 ng Lyceum of the Philippines University Cavite. Emil Sumangit ng Super Balita sa Umaga tuwing Sabado. Maraming salamat mga kapuso. 32 dito sa amin sa Atlanta Center Adoption with Radio Convoy. Umaambon. Maliwanag naman ang kalalitan pero umaambon. Ganyan ang ating panahon at mahangin po, no? At yung sabi nila Rancho Bachani, lumamig-lamig ang panahon. Di ba, Sister Marlon de Luna Donato si Hiram? At si Sister Josephine Luigan Molina po dyan sa bahagi ng Oman. Narito mo na ating Rancho Ban, magating po sa atin ang balita. Ateneo de Manila University, ibinahagi ang maayos sa pagdating ng Labiti at Dilis ng Nigeria. Narinig po ng balita mula kay Asal Rancho Banchete, by Guyago. DCXL Radyoan Report. Bachelor Jan, yan siya ng Ateneo de Manila University na dumating na sa Nigeria ang labi ng basketball player na si Divine Adili. Sa Facebook page ng universidad, ibinahagi ito na biglas na naangkilatahan sa Lagos ang bangkay ni Adili. Kabilang naman sa tumako sa pag-aatik sa labi ni Adili ay ang kinsawa ng Ateneo de Manila University na si Father Sigmund Munjing de Guzman. Lapit naman ang naging pasasalamat ng pamilya Adili sa Ateneo community dahil maingat na lang balik silang anak na may dignidad. Nagpasalamat naman ang Ateneo de Manila University sa Nigerian Embassy sa Manila, partikular ang konsul nito na nagkaloob ng kaulang tulong upang maibalik sa Nigeria na may dignidad ang Ateneo athlete. Si Adili kasama si Rene Baterbonia ay kabilang na nalulod sa isang team activity sa Tipaculaw, Aurora. Kasama si Joseph Kiki, Rancho Manchete, Pagkulanit ng RMN, Section 558. Maraming salamat, Excel Rancho Banchete, Mike Guyagoy. Dating Senador Antonio Trillanes IV, kinareklamo ng cyber libel. Sinaanggalan na Senator
Mr. Cayetano Rodante Marcoleta sa Department of Justice. Detalye ng balitang yan mula kay Excel Roger Montiel, Jairo Peña, Florida. DCXL, Radyoman, report. Yes, Radyo Mandiani nagsasangan ng reklamong cyber libel. Si dating Senador Antonio Trillanes support dito sa Department of Justice at ang Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta. Yan ay kaugnay sa hindi umano otoritadong pagdinig ng Senado, partikular ng Blue Ribbon hearing ng Cayetano Block noong June 4. Isang araw yan matapos magkaroon ng bagong liderato sa Senado. Ang kay Trillanes, isinama niya sa mga nireklamo ang dalawang senador dahil walang parliamentary immunity ang mga ito. Dahil nung ginawa nila yung vote committee hearing na yun, wala silang parliamentary immunity, wala silang authority to do that. The day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee meeting, and yet pinurso nila yun. So, di wala ng Blue Ribbon Committee staff yung mga panahon na yun. So, maliwanag yun na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee. Noong kinakita ng Marcoleta, inirklam ulit ni Trillanes ang 18 nagpakalalang dating bodyguards ni Galdico. Kasama ko sa Department of Justice, Regional Sheriff's Peña Florida, Arameti, Texas, Firefighting. Maraming salamat, Excel Roger Montiel, Jairo Peña, Florida. Ay, ranking member ng notorious na Miss Jalafrica, arestado sa Makati City. Detalye po ng balita niya mula kay Excel Roger Marjo Domingo. DCXL, Radyoman, report. Arestado ng otoridad sa koordinasyon sa International Law Enforcement Group ang suspect na si Aaron Chue, ang senior member at manager ng Notorious na Musika. Pinag-ooperasyon sa mga ang Musika ng isang Japanese criminal nila. Sa operasyon ng panloko sa iba't ibang bansa. Kabilang sa mga ginagawa na nasabing sumo, ang Musika ng Farm. Sa ating mga guest nito ay nakapagmaring mga opisyal ng gobyerno at personnel mula sa Japan's Ministry of Finance para makuha ang loob ng mga biktima. Kapag nakuha ng ito, dito nila isasagawa ang pagliloko kabilang na ang magbabayad ng mga kaso ng mga bahay ng biktima para tunay kumisalan ng saksyon o investigasyon. Dito rin nila ininusak ang biktima at sikretong papalitan ang kanilang mga ATM card at gagamitin para iligal na makuha ng pera sa mga accounts ng mga biktima. Sa ngayon, ang suspect na sa Custodian of Bureau of Immigration Warden Facility para sa tamang proseso at dokumentasyon habang hinihintay ang deportation sa Mexico. Kasama mo sa ang programa, Radyoman Marjo Domingo, sa RMN, Texas Alpha, Philippines. Maraming salamat, Excel Roger Marjo Domingo. Mga kasama, alam niyo ba na mas importante po ang ating kalusugan? At para maiwasan po natin yung mga sakit, dapat epektibo na food supplement ang kailangan. Santos Lost Gold, mas pinahusay po yan, mas pinagaling, mas pinabisa dahil meron itong extracted na mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic at spirulina. Kaya naman mas epektibong makakatulong sa diabetes, maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. Mag-Santos Lost Gold. Para po sa inyong reservation, nagbibitan po yung may order, call o mag-text sa DZXL 558 Arman Manila Santos Gold Hotline 0927-499-1276. Available din po ang Santos Lost Gold sa mga sumusunod: Mercury Drug Stores nationwide, Watson's Pharmacy nationwide, Allbridge Pharmacy Vista Mall, All Day RX Vista Mall, Generica Drug, Southstar Drug nationwide, DGP Pharmacy, Lazada Shopee, at Yeso Health 2011. Mga kasama, eto na siya. Napakasipag nating CSR Manager nasa bahagi ng Davao, Mindanao. Ang ating po namang napakasipag from RMS Foundation, Sir Patrick Aurelio. Sir Patrick, magandang hapon. Ma'am Jenny, magandang hapon. Ako po ba ay naririnig niyo Oo sa kanila? naman! Ako masabi talaga! Ang ganda-ganda naman ang iyong pagkakabigay ng mga ibibigay sa aming detalye. Like the live! Ang linaw, sir! Ang linaw! Ako Ma'am Jenny, maraming salamat. Bagamat nandito tayo sa isang lugar po dito mismo sa probinsya po ng Sarangani, dito sa bayan ng Maasif. Ma'am Jenny, pasensya na't medyo umuulan ngayon. Ay tuloy-tuloy ang ating Oplan Tabang Relief Operation simula kahapon. Napuntahan na natin yung mga lugar ng Malapatan at bayan ng Ilan. Ito yung mga lugar, Ma'am Jenny, na
naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. So ngayon, ongoing yung pamimigay natin ng Jenny. At saka yun, meron tayong ongoing na Oplan Tabang sa likuran ko dito sa Barangay Balet. At sisimulan ngayon ng Jenny, mamimigay tayo ng trapal at saka ng galon. Dito ngayon, tuloy-tuloy ang ating Oplan Tabang Relief Operation ng Jenny. At pagkatapos nga nito, Ma'am Jenny, pupunta tayo ng General Santos City para mamahagi ng food box. At tomorrow naman, pupunta naman tayo ng Davao Occidental, dyan sa bayan ng Balita, para ipagpatuloy ang Oplan Tabang Relief Operation sa tuwang ang ating RMN Davao, ang ISM Davao, ang RMN Gemsan at ISM Gemsan. Ma'am Jenny, gusto ko lang muna tawagin si Nanay Lorna, sa mga beneficiary natin dito sa Barangay Balet, dito sa bayan ng Maasig sa probinsya ng Sarangani, at bibigay ko nga sa kanya na ito nga po para sa inyo yung isang galon na inyong matatanggap natin, isang buong trapal. And ongoing pa, pasensya na po, pero tatanungin lang po natin kayo na kumusta po kayo ngayon. Nakakaranas pa rin kami, Ma'am Jenny, kahapon nga nakaranas kami ng mga aftershock. Okay lang kami na ito, Sir. Yung bahay namin, nasira yung flooring namin, pero okay lang sa amin. Saan po kayo nakatira ngayon? Dito sa balik. Sa labas na po. So nananatili, Ma'am Jenny, nananatili sila namin Lord natin sa labas ng kanilang bahay. Kaya malaking bagay sa pinigin natin sa kahit na paano dahil sirado po ang kanilang bahay, particular sa Lori. Dahil nga, tuloy-tuloy pa rin yung aftershock, Ma'am Jenny. So, Nay Lord, na gaano po na makakatulong itong aming bigay sa mula po sa ating mga partners. Malaking tulong event din kasi kapag ulan, yung bahay namin din kasi may nakapalik sa Yung pala na yung Ba't ako po, kasi di mo pa tinry mag-ano, nas. O, yun po. Ano lang po Dos mensahe pala, ng mas mabilis na ating ngayon. mga donors po na tumutulong po para po maabutan po kayo ng tulong. Lakad ka pa doon. Ay, maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa amin. Ano, nas na yung pag nandun ka sa banda na is amin na sir. Tapos yung Diretso ka na ano, nas. Pupunta ka na pala dyan sa ano, nas ako tumadaan. Ang RMN yan sa... Mas mabilis na. Ano na lang ako doon, move it na ako Walang doon. tanong may na Lord na hangad po ng RMN na kayo po ay makabalik po sa inyong pamumuhay sa pagdadasal po namin na maging maayos na po ang inyong sitwasyon. Maraming salamat po. maraming salamat po. Ma'am Jenny, tuloy-tuloy nga po ang ating Oplan Tabang Relief Operation dito sa probinsya ng Sarangani. Pagkatapos ito, Ma'am Jenny, ay dadako tayo po sa Davao Occidental. So tuloy-tuloy ang ating palawanan, Ma'am Jenny, sa lahat po ng mga nais po magbigay pa rin po ng tulong para mayabot po natin yung mga pangangailangan dito sa Mindanao. Okay. So bukas saan kayo, Sir Patrick, ulit? Anong punta niyo? Dadako naman po kami sa bayan ng Malita dito po sa Davao Occidental Province po. Anong mga ihanin nating tulong dito, Sir Patrick? Bukas naman po, nakalaan naman po sa atin ng Jenny ay ang mga food box, mga tubig. Magdadala tayo ng 1,000 liters po na maaari po nilang magamit. At the same time, mamimigay din po tayo ng mga water filtration na magagamit po nila Ma'am Jenny para kahit ang paano po ay maaari po nilang magamit. Kahit ito po ay pwede nilang inumin, pwede din po dala natin tubig na magamit nila sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Sir Patrick, sa mga gustong tumulong sa atin sa RMN Foundation, anong mga pangunahing pangailangan po dyan na pwedeng ibigay na ipahatid na tulong sa RMN Foundation? Base sa assessment ng mga napuntahan natin dito, Ma'am Jenny, pagkain pa rin po ang ano nila. Kasi pag mapapansin mo, Ma'am Jenny, talaga yung ibang bahay dito ay mga sira. Tapos nananatili po sila dun sa evacuation center. Bagamat na yung napuntahan natin, Ma'am Jenny, ay wala pong nagkakasakit. But sabi sa atin ng Municipal Social Welfare Development Office po ng Malapasang kahapon, hindi ito maiiwasan yung sa evacuation center. Kasi Ma'am Jenny, pinuntahan natin kahapon ang init. So, hindi ka pwede talaga mag-stay ng daytime doon kasi bagamat set siya, mararamdaman mo yung init. So talagang nagpapasalamat na sila doon sa binibigay ng tulong ng pamahalaan dahil nilagilungan sila, lalo pag gabi. Pero kapag daytime, hindi ka talaga makaka-stay kasi nga mainit siya. So ang pangangailangan pa rin po nila dito Ma'am Jenny is yung pagkain, yung mga tubig, at saka po yung mga
Yes, May type of friction tester. Pero dun sa mga open area, may mga ano din, yung binigay yung trapal. Sabi mo kanina, Sir Patrick, mga nagtatayo pa rin doon. Ayos, Ma'am Jenny. Meron mga nagtatayo, Ma'am Jenny, beside their home. Ay, Kasi saan nga, sa bahay ka? sa labas. Pero wala kami dito nakita na nag-set TV. So far, wala pa naman. Pero usually, ayaw nila sa evacuation center sila or nasa harapan mismo o malapit sa bahay nila yung itinatayo nilang mga bahay. Temporarily. Kasi may nakita tayo, Ma'am Jenny, dito along the way na may trapal po. Kasi mas safe nga naman din, Ma'am Jenny. Sir Patrick, sino man gusto mong pasalamatan? Nakatuwang niyo dyan sa ating Davao, no Armen Davao, Sir Patrick. Ma'am Jenny, nagpapasalamat tayo unang-una sa Metro Bank Foundation na talaga nagtitiwala sa atin na mayahan itong mga proyektong ito. Nagpapasalamat tayo, Ma'am Jenny, din sa Avoid This Power. Yes. At sa, hindi natin makakayanin ito kung wala din po ang mga RMN stations natin, ang DXDC Davao, ang IFM Davao, ang DXND, ito nga, ito yung service natin, Ma'am Jenny, dito sa General Santos. Ang ISM 91.9, ito rin, Ma'am Jenny. Hindi natin magdadala lahat sa Ma'am Jenny. Yes, Ma'am Jenny. Kung ito, full force tayo, Ma'am Jenny, apat na stasyon ang ating makakasama sa ating Oplan Tabang Relief Operation Caravan. So, nagpapasalamat din tayo sa mga local partners nila, Ma'am Jenny, gaya ng IPI, ng LBC na talagang tumulong sa atin. Ma'am Jenny, mula sa Davao, papuntang General Santos, hanggang sa maidala natin ito sa bawat bayan po ng Sarangani at dito sa probinsya ng Davao Occidental. Nagpapasalamat din tayo sa Bornao Water Refilling Station at iba't ibang local partners din ng RMN Davao at ng RMN Central. So talagang, at ang mga partners din ng Jenny na hindi na nagpakilala, sa mga patuloy na nagpapadala po ng donasyon sa ating ilan, sa ating RMN Foundation account na patuloy po na nagtitiwala ng Jenny. So hanggang kailan pa kayo dyan, Sir Patrick? Ma'am Jenny, kami ay dumating Sabado, so watin po tayo dito hanggang, dumating po tayo ng Martes, hanggang Sabado po tayo dahil babalik pa po tayo ng Davao para ituloy po yung mga operasyon po natin. Sir Patrick, kapag kami aftershock, paano mo tinitingnan yung galaw ng mga kababayan natin dyan? Kayo? Ma'am Jenny, kahapon nung nakaramdam kami, parang sanay na sila. Bagamat ano lang po yun, Ma'am Jenny. Imagine mo, Ma'am Jenny, na nasa loob ka ng sasakyan tapos may bumubusay ng konti. Gumanon ka lang. Kami yung pakiramdam. Pero siyempre, hindi kasi tayo ay parang first time ulit makaranas sa Lord ay medyo parang tayo, nakaramdam din tayo ng konti. Kaya, kasi Ma'am Jenny, siyempre, baka natatakot ka din. Pero paano naman yung mga ating mga kababayan dito? Pero Ma'am Jenny, hindi yun naging dahilan para ipagpatuloy natin yung ating mission dito na makapagdala ng ayuda sa mga nangangahila. Our station manager sa RMN Davao, Sir Patrick. Full force po ang ating RMN station. Mga dito po ang station manager po ng RMN Davao na si Ma'am Jenny Sala. Dito po ang ating RMN Jetran station manager na si Ma'am Ina Daben. At saka nandito rin po ang ating ISM Jetran station manager na si Sir Arman Enriquez. So sila po muna ang nagpapatuloy with our RMN team. Babalik ka doon mamaya, babalik ka doon. Actually po, tapos na kami dito sa isang barangay, Ma'am Jenny. Ngayon po, dadala sila kami sa isang barangay dito sa barangay Poplan din ng Jenny para magkano po na tulong po. Okay, again, panawagan mo, Sir Patrick. Alam ko marami pa kayong pupuntahan dyan. Panawagan po ninyo ulit, Sir Patrick, para sa Armen Foundation. Go ahead. Kami po sa Armen Foundation ay patuloy po na kumakatok po sa inyong mga puso na tulungan po natin ang mga apektadong ating mga kababayan sa Mindanao. Bagamat sila po ay nananatili po sa kanilang mga tahanan, bumalik po yung iba, pero yung iba po ay nananatili pa rin po sa evacuation center dahil patuloy pa rin po nilang nararamdaman po yung aftershock. So kaya patuloy po tayo na nananawagan na bisitahin nyo lang po ang RMN Foundation para po sa mga donasyon. Ma'am Jenny, gusto ko lang tawagin po si Ma'am Tina, ang ating RMN Jetran Station Manager para dahil isa po sila sa mga patuloy po na nananawagan dito sa istasyon natin at may mga donors din po sila. Mamaya good afternoon po dahil po tayo sa Central Television. So na-drop na natin sila. So from Rizal po yun. So may Cainta Rizal. Natid natin dito yan sa may bandang Quezon City to eh.
Gandang... Basta Quezon City area. Hospital yun, hindi ko na matandaan kung saan. Okay, maraming salamat po. God bless, paalam po.